Iyak na naman dito ang mga bobonistang talyanista ni Bangag. Anak ng kagwang ha. Yung convoy ni Bangag diyan sa Japan, hinabol po ng mga DDS at sabay sinigawan ng Marcos magnanakaw. Puta, nakakahiya, no? Isang pangulo ng bansa ay dumayo doon sa bansang Japan pero sinalubong po ng mga mamamayan niya at sinigawan ng Marcos magnanakaw. Di ba ho nakakahiya? At ito ang agaw pansin, United Nations Human Rights Council advocate na si Puji K. Ayan, sumama sa rally. Oh, ito yung twist dyan. Mantakin mo, kilalang personalidad sa pagdating sa ipinaglalaban ng karapatang pantao. Sumama sa rally. Laban po kay Bongbong Marcos. Isang nakakahiya, anak ng kamote. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Pero bago po natin i-play yung habulan, hindi naman literal hinabol eh. Hinabol lang ng sigaw. No? Ang sigaw kasi Marcos magnanakaw. Pakinggan po muna natin yung maikling programa ng mga DDS diyan sa Japan. Bayani rin po ang mga to. Bayani na nga ho kayong mga OFW. Nagpakabayani pa kayo. Ito yung mga tatapang na mga OFW na hindi sarado ang utak at alam nila ang katotohanan kung ano ang nangyayari sa ating bayan. Nagkaroon po sila ng programa, nagrally po sila kung saan nandun si Bangag, nandun yung hinabol nilang sasakyan. Ito, pakinggan po muna natin ang mga kababayan natin dyan sa Japan. Narito. Ferdinand Marcos Jr. is passing here. The father is a thief. The son is a more thief. Okay? Nanakaw lalo. And not only that, he's an addict. Paki-check sa chatroom kay may tao doon na This is the only na late. country, the Paki-check sa Philippines, chatroom. May taong na the late. president is an addict. If he wants to prove that he's not an addict, we've been asking him from beginning until now to have a hair follicle test. The Filipinos Diyan yan deserve yung meeting place ni President Marcos at Prime Minister Takaichi. Ayan, lying upon. yung parliament ng This is the Japan. government of Bongbong Marcos to lie Yan, dyan. continuously to the people. Mm-hmm. And with this, we, the Filipinos here in Japan, will not allow this. And it's not only that. He is conniving with the Communist Party of the Philippines. And with Nandito that, po ang mga Pilipino sa Japan para ipakita kay President Marcos na kami ay against sa kanyang nagagawa sa ating bansa. whatever the government of Ferdinand Bongbong Marcos the fifth is trying to stop us, we will not stop. Because this government should stop, not us. We tried to put him in place as a president because he promised that he will give what is good May for the country. dong i-add sa chatroom, i-upset. But in return, he gave us suffering. Marcos, stop the suffering of the Filipino people. Marcos, stop the suffering of the Filipino people. Marcos, stop the suffering of Filipino people. Marcos, stop the suffering of Filipino people. Marcos should end the abuse of power
against the Filipino people. Gan, pag may mudaan yung flag mo ha. That's why we are here. That's why we are here. This Marcos, this president, is now here in Japan, trying to gather all the investors in other countries and this country for the purpose, for their purposes alone, but not for the country. That's why we should have to abhor this. We should have to stop this. We should have to shout from our lungs that Marcos, the Magnanakaw, should stop robbing the people. I would like to read something to all of you. Grabe, no? Kapit na bisig ang mga Ito po didays dyan. ang organic supporters, mga Pilipino na nakatira sa Japan, contract worker, residents, permanent Just this morning, residents. After we had finished yesterday our rally in front of the Imperial Hotel in Hibiya, we were there yesterday. And for sure, Ferdinand Marcos Jr. the thieves had heard us. Also his wife, Elisa the Baki, rocker. Why rocker? The rocker. Because they interact. Bakit pala yan sa, magbabato. sa tinga? What is rocks? In Philippines, we call the rocks as bato. That's why they are numb. They cannot feel empathy to our people. They cannot feel the suffering of our people. In 2020-24, he was happy and he was saying that Guy, 1,500 daytay. flood control has been finished only on 2024. His second term. Gang, wag kang gumaya sa akin, gang. Baka masita ka. Leader lang. What did he Oh. do? Wag kang lumabas sa laing ba? Day after that, during his tuna, not even a single cost of that 5,500 flood control was able to be seen anywhere in the country. Natawa ako dun sa sinasabi na si Lisa daw the rocker. Magbabato. Magbabato, kaya hinahanap na nila ngayon si Bato. Alam nyo na kung ano yun, the rocker. Ano. Pero believe din po ako sa mga DDIs to, mga OFW. Disiplinado yung kanilang ginawang rally. Nerespeto nila yung bansang Japan. Pero ako nga ay nagtataka, yung mga rally-rally kasi, ang nangunguna dyan, yung mga rallyista, mga aktivista. Pero ngayon, sa gobyerno ni Bangag, tahimik ang mga hinayupak. Puta, ilang malita kaya yung binabagsak buwan-buwan to sa mga aktivista, mga rallyista, no? Tahimik eh. Mas galit pa nga ho sila ngayon sa mga Duterte, para bang nakaupo ngayon si Duterte. Kaya pasalamat tayo dito sa mga OFW. Ito ay tawag pansin din po sa international community, lalo na sa Japan, na merong kilos protesta dyan laban kay Bongbong Marcos. O ito, tuloy lang natin sila ng konti. And you know how much was the budget? 547 billion pesos. I will repeat, 547 billion pesos has been allotted for that project. That not even one single cost can be seen any part of the country. Sa flood control. Mamaya, itayo mo lang yan. Hindi siya matayo. Oh, ganyan. Tayo lang para hindi ka mahirapan. Ganyan lang. 500. Okay na yan, ganyan lang. Para hindi ka mahirapan. Mapagod ka. Saka mo na yan, ganyan yung pag nandiyan na si BBM. Mga daytay, alas 4:30. Naabangan talaga nila si Between BBM. ko. What kind of president we have now here
in this country that they invited as visitor, they invited actually a viper. They invited a snake, a rubbish snake. You know why? That's why yesterday we were asking the Imperial Hotel personnel that in the hotel where Ferdinand Marcos family has Diyan magmi-meeting si Prime Minister at si President Bongbong Bobo Marcos. because Bungbong most Bobo probably Marcos. there are some Hogan. powder that they used while they were there. Ulaw kamiling And we were challenging Ulaw jud ko. the government of the Ang meaning pala ng bongbong President himself. baka nahiya talaga ako, sinabihan ako ng pulis. Kasi bongbong kasi ang presidente niyo, sabi. To Hindi ko have na-get a hair agad. follicle drug test Mhm. to prove himself that he's clean. But the fact that since Dapat 2022 ang atong until singgit now, makatulod ni we are now Kagapo, naglain-lain, di ba? 2026, Isa lang. He is Naman still- lang. denied having the hair follicle test. Ayaw kasi Every positibo one of eh. us, before we come to Japan, Hi, Ma'am Jingle. OFW, none of us could enter Japan without drug test. Marcos Bangag. Yan na. Marcos Bangag. Saktan mga trolls dyan eh, sa live ni ate. Bangag. Marcos Bangag. Yan na. Huwag kang tumatawa dyan, nainggit ka lang. Hindi kasi kayo marunong paano mag-rally, paano maging... Pakinggan nyo yung ano, yung sinasabi, nilive kasi to sa Facebook, kinuha ko lang. Maraming salamat ha. May mga trolls pumapasok eh. Nasaktan sa Marcos Bangag. Siyempre, itong mga to, hindi naman to talaga mga vlogger, mga OFW, volunteer, mga DDS. Tulong na rin po sa ating bayan na ngayon sila nagkaroon ng rally, pinalabas nila. At nakuha rin natin. Support tayo. magkaroon ng permit. Kayo hanggang tawa na lang kayo, mga bangag kasi. Mhm. Hindi nyo kayang ginagawa namin dahil kayo puro mga tamad at bayaran, di ba? O, manood na lang kayo mga inggit-pikit. Like to read to you the open letter that I made this morning. Mhm. Kami po ay mga legal, mayroon po kaming permit. Hindi kami tatayo dito ng illegal. This is an open Kaya wag kang nakikisali dito para hindi ka masaktan. Masakit sa mata, di ba, na maraming supporter ang matino. Hindi ito about Duterte, ito about sa bayan na mahal namin ang bayan natin. Correct. Kasali ka kung uunlad ang bayan, kasali ka sa pag-unlad, gaga. Huwag kang manood. Buwisit eh. Huwag kang manood kung masakit sa mata na mayroong nagpoprotesta sa against sa idol mong Bongbong. bangag. Oo. honorable representatives and beloved people of Japan. We write this letter with deep respect, humility, and sincere gratitude for the friendship that Japan has extended to the Philippines. Legal po kami, hindi po kami illegal. Hindi kami tatayo dito ng walang permit. Mhm. Japan has long stood as Kaya one manigas of the ka, no? Philippines' Inggit ka na lang. most trusted partners. Yes, tama. Ano ma'am? Ano ma'am? Hindi kami bayaran tulad nyo. Yes, But tama. in humanitarian assistance, Hindi kami bayad. infrastructure development, Organic po ito, organic supporter. technology, and economic cooperation. Nakakaya ng utang na naman. Japan, your nation has helped build roads, bridges, railways, flood control systems, schools, hospitals, Sarili namin pera ang pinamasahe namin at pinang-lunch namin. million of us. For Ang this, teritoryo ng Pilipinas we ay remain si grateful to you, Japan. Tagalog ay Let's say, we remain Magnanakaw, grateful to Japan. Nihongo is Yani, Yani is buwaya. Nihon ni Yes. Kansha Shimasu. Nihon ni Kansha Shimasu. However, Huwag kang manood pag masakit sa mata. Kasi hindi ka naman inaaya. Ay para ito sa mga matitinong utak, yung
mga hindi adik, hindi bangag. Ito para to sa kakabuti ng ating bansa, hindi lang para sa amin nandito. Kami nga ay nagpakahirap mamasahe eh. Kaya maraming salamat po sa mga OFW dyan sa Japan. Bayani na po kayo, nagpakabayani pa po kayo. Hayaan nyo na po yung mga trolls dyan sa social media dahil bayad talaga ang mga yan. Alam nyo po, itong kaganapang ito, international po ito. Hindi po ito ibinalita sa mainstream media. As in, hinayaan lang po nila ito. No, ito ay dapat kinuha ng mga media, kaso nga lang yung mga media, mga bayad. Wala kang aasahan sa mga media, puro mga nabusala na ng malimalitang pera. Pero siyempre, meron pa rin tayong mga kakamping mga media. At maraming salamat, ito nagbubukod tangi talaga na media sa lahat. Pag may mga ganapan dito, na mga rally labang kay Bangag, agad nila kinukover ho ito. Maraming salamat po sa SMNI, pati po yung United Nations Human Rights Council advocate na sumuporta kay former President Duterte at binati ko si Bongbong. Nandun rin po kasama sa rally. Ito, pakinggan po natin ang SMNI. Uli nagsama-sama ang Filipino community sa Japan para iparating ang kanilang hinaing sa kasalukuyang Philippine government. Itinaon ang peaceful protest dahil nasa Japan ngayon si PBBM. Si Guy Saito magbabalita. Mga isyu ng flood control projects at panawagan para sa transparency ang pangunahing agenda ng isang lawful assembly na inorganisa ng ilang Filipino groups dito sa Japan. Isinagawa ang aktibidad kasunod ng pagdating ni Pangulong Marcos Jr. para sa isang official visit. Hindi pinalagpas ng mga Pinoy sa Tokyo ang pagkakataon para iparating ang kanilang galit sa pamahalaan ng Pilipinas. Lalo pat nasa Japan ngayon si Philippine President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa isang 4-day state visit. Sa peaceful protest, kinontra ng Filipino community ang napabalitang pagsusulong ng Constitutional Assembly o CONAS para sa term extension ng kasalukuyang administrasyon, bagay na naunang inilahad ni Senator Amy Marcos. Sinisingil din ng mga Pinoy ang resulta ng flood control investigation. Karamihan kasi sa mga dumalo sa mga pang protesta ay mula sa mga lugar sa Pilipinas kung saan palpak ang flood control projects. Sobra na po, BBM. Ang flood control na ninanakaw nyo, ibalik nyo na po. Sobra-sobra na po ang paghihirap. Marami na pong namatay. Ikinababahala rin ng mga Pinoy ang pagbabalik ng illegal na droga sa Pilipinas. Hindi raw kasi malakas ang anti-drug efforts ng Marcos Jr. government. Ang legacy ni tatay, no drugs, no corrupt, pero lahat binalik mo lahat. Yan ngayon. Sobrang paghihirap na ng bansa. Stress na po kami dito sa Japan dahil nagpapadala po kami ng pera sa Pilipinas at walang nangyayari. Sa pagpunta ni PBBM sa Japan ay lumabas ang resulta ng SWS survey kung saan naitala ang negative 15 net satisfaction ratings nito. Kaya ayon kay former Undersecretary Lorraine Badoy, nakakahiya ang pagbisita ni PBBM sa Japan. Kakahiya. That's how I feel. Nakakaya, and pumaharap siya sa isang gobyerno na napakaayos, no? Isang gobyerno na may dangal, isang gobyerno na hindi nagnanakaw sa mga mamamayan nila at saka talagang nagsisilbi. Haharap siya sa isang prime minister na mahal ng mga Hapon, tapos siya, ang trust rating niya, -15. Batid rin daw ng mga Pilipino dito sa Japan ang pagkakaiba sa reception ni PBBM at ni former President Rodrigo Duterte. Parehas daw nasaksihan ng Japan Philcom ang pagtanggap kay Marcos at FPRRD na dumalo sa bansang Hapon noong 2017. Nakakahiya, no, na yan ang hinaharap na mukha ng Pilipino, a person na alam ng buong mundo of ill repute, mapangit ang reputasyon. At nahihiya ako bilang Pilipino. Nung si PRRD yung pumupunta dito, ano siya, well accepted, highly respected, is beloved by the Japanese people and highly respected by the Japanese leaders, by the Prime Minister, si Shinzo Abe at the time. Samantala para sa Japanese UN Human Rights Advocate na si Shunichi Fujiki, mas marami ng mga Hapon ngayon ang nakakaalam sa tinawag niyang political persecution kay dating Pangulong Duterte. Si Duterte ay nakakulong ngayon sa ICC sa The Hague, Netherlands dahil sa kasong crimes against humanity, bunsod ng kanyang war on drugs. We are giving a lot of information in different directions. So probably the government will hear about that. And so they are now trying to hear more than before. So this humanitarian ground, yes, his case is very advanced, and also
physically it's getting worse than before. So we need to save him in some way. Patuloy din ang panawagan ni Mr. Fujiki sa ICC na pagbigyan ng hiling na interim release ni FPRRD at dalhin ito sa Japan para magpagamot. Magpapatuloy rin daw ito na makipagtulungan sa Filipino community sa Japan para ipaabot sa gabinete, mga mambabatas at sa mismong Prime Minister ng Japan ang kaso ni FPRRD. I have been talking with some of the politicians about this issue, and they are very much interested to hear about the issue. Binigyan din ng mga organizer ng layunin ng kanilang peaceful assembly ay hindi ang manggulo, kundi ang paghingi ng malino na sagot sa mga tanong na bumabagabag para sa karamihan ng Pilipino. Mula dito sa Tokyo, Japan, Guy Saito nag-uulat para sa Diyos at Pilipinas kong mahal. SMNI News. Maraming salamat SMNI News. Kayo lang po ang nag-cover sa mga rally dyan sa Japan kung saan nandyan yung bangag na presidente. Buti pa po itong si Fujiki. Meron pang pakialam sa ating mga Pilipino. May pusong Pinoy ho ito. May concern sa kalagayan ni former President Rodrigo Roa Duterte. O ito, panoorin nyo po kung paano hinabol ng sigaw itong convoy ni Bangag na Marcos magnanakaw. O ito na rito. Kakahiya ho ito. Grabe, oh. Isus ko, Bino. Nakakahiya. Ano? Marcos magnanakaw. Puta, nandyan yung magnanakaw. Nandun si Bangag. Marcos magnanakaw. Ayun na yung magnanakaw. Puta, nakakahiya niya, no? Ibalik mo ang bayan! Ibalik mo! Ayan na, Marcos magnanakaw. Grabe yung isa siguro. Nandun si Bubawangag. Nandun. Magnanakaw. Grabe, kaguluhan. Isa pa. Filipino kanizembo. Nusunda, dorobo des. Filipino. Bukain. No kaniwa. Subite, jibon no mono niste. Watashi Filipino kukumin. Hoken wa skaimasen. Okani nga nai. Nande okani nga nai Marcos Dayatorio ga. Zembo no sunda no dorobo no. Dakara nihon no zeiki no okani. Dayatorio Marcos ni okani ageron janai. Okani kaste ageron janai. Ayan na, nag-Japanese na. Mga OFW, mabuhay po kayo. Saludo po kami sa inyo. Durobo, ano? Durobo, magnanakaw yung Durobo. Ayan na, putya. Yung mga aktivista, mga realista, nasan kayo? Sarap kasi ng buhay nila kay Bangag eh. Marcos, magnanakaw ang sigaw ng mga OFW dyan sa Japan. Eh, totoo naman talaga. Baka nakalimutan po ng sambay ng Pilipino. Ito po, yung mga hinahanap natin, hinahanap ng mga OFW, ayan o. 241 billion sa GAA, puro blanco. Na illegal na in-insert. 500 billion sa flood control nga, 1.6 trillion na po yan. O hinahanap natin, anak ng kagwang, nasa na itong mga hinayupak na ito. 250 billion sa Maharlika Investments Camp. Nasarap magmura talaga. 129 billion gold reserve. Nasa na? Si Tatay Digong rin po yung nagsiliwalat yan. 60 billion. 117 million sa PDIC. Nasa na to? Puta, busog si Palaka dito. 89 billion PhilHealth. Nasa na yan? 62.5 billion sa GSI funds. Tarap magmura. 62 billion pesos sa SSS, nasa na? 62 billion sa Land Bank, nasa na? Bakit mahilig sila sa 62? Ayan o. 62 billion sa DBP. 14.370 billion panalo sa loto. Nambunan na yung mga tulpok. Anak ng kamuti talaga. O. Kaya, mapasigaw ka talaga dyan ng BBM resign.
Si Bongbong Marcos na po ang pinaka walang kwentang presidente sa bansang ito. O eto, tuloy-tuloy na natin kay Bangag to. Sosko, yung negative 15% pala, alam nyo po saan niya nakuha? Yung negative lang muna. Positive siya sa Balance Luzon eh. Positive 2% sa Balance Luzon. Yeah, words. Mga siguro nasa norte yung iba dyan. Positive to, napakaliit. Negative 31% sa Metro Manila, NCR, yeah, words na yan. Very bad. Diyos ko, Ginoong, anong klaseng presidente? Di sinusuka rin sa Metro Manila. Visayas, negative 15%. So marami negative siya. So meron pa rin mga pailan-ilan pa lang mga bangag dyan. Grabe sa Mindanao. Negative 40% sa Mindanao. Pag negative, may utang ka. Yung net satisfaction rating mo noon, bumagsak ng negative 31%, negative 15%. Sa Mindanao, negative 40%. Ganun ho katindi ang nangyayari sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas na nakangiwiang tanga. Paano eh? Wala mang ginagawang maayos sa bansang ito. Kaya yung net satisfaction rating talaga, babagsak ka. Ang ginagawa, wala. Hayan, magpakulong ng mga nagkikriticize sa kanila. Kagaya ni Jinggoy Estrada, nirekomendang walang piyansa. Yung kaso ni Jinggoy, anak ng kagwang talaga tong demonyong bunying na to. Kakasampa lang ng kaso kay Jinggoy Estrada, parang magaya rin siya kay Bong Revilla eh. Agad na aaristuhin, awards, no? Ayan lang, dito magaling ang gobyernong Marcos sa panggigipit, pero pagdating sa ekonomiya, wala po silang magandang nagagawa. Ayan, no, John Beck, nakausap na umano si Jinggoy kaugnay sa posibleng pag-aresto. Oh. Sabi ni John Beck, nakausap ko na siya, binigyan ko siya ng mga option. At sinabi niyang pag-iisipan niya ang mga ito. Anong option? Option na babaliktad, pupunta sa minority para maagaw yung liderato ni Bangag dyan sa Senado. Para hindi makasuhan. Anong mga option? Option, paano arestuhin si Jinggoy? Jinggoy, manindigan ka. Naano ka na eh, nabasa ka na, maligo ka na. Dito magaling ang gobyernong Bangag. Panggigipit, no? Magsampa ng kaso, pananakot, dyan sila expert. Pero pagdating sa ekonomiya, kapakanan ng maraming tao, wala. Yan, kapakanan lang naman nila yan, personal interest. Nung una, medyo naniniwala tayo sa kaso ni Jinggoy. Pero nung nakikita natin, kinasuhan si Marcolita, Robin Padilla, putang ina, wala na parte na po ito ng demolition job. O, tingnan nyo, ang sabi dito ako naniniwala ako dito, ni Atty. Ruin Aguanzon, mamadaliin ang pagpapakulong sa mga miyembro ng majority para di maumpisahan ang hearing sa flood control ng Blue Ribbon Committee. Pag naumpisahan kasi yung Blue Ribbon Committee, umpisahan nyo na po sa Lunes. Senator Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, kayong magkapatid. I-all out yun na po yan kasi umaasa ang taong bayan sa inyo, nakamonitor sa inyo. Yung iba nga, nagdidemand na mag-umpisa ng kaso. Ito na, mauubos na tuloy yung mga kakampi natin sa Brev 13. Lahat kinakasuhan. Lahat ginigipit. Sana man lang ay hindi magbaliktaran itong mga kinakasuhan. Si Robin, kahit kasuhan nyo pa ng 1,000 beses, hindi babaliktad. Paano na si Jinggoy? Di ba ho? Baka biglang babaliktad kasi binigyan ng option ng Remulla Brothers. Paano na si Joel Villanueva? Naku, yan ang mahirap dyan eh. Si Chis Escudero, pag bumaliktad, ayari. Kuha na naman ng mga bangag ang liderato ng Senado. So wala na naman tayong pag-asa dito. Balikan po natin yung patungkol sa bansang Japan kung saan nandyan si Bangag. Last day pala ni Bongbong Marcos ngayon at mukhang dadami pa daw ang magrarally ngayong araw labang kay Bongbong Marcos. Gusto ko lang po yung komento ni Doc Badoy na iba daw yung pagtanggap ng bansang Japan
kay former President Duterte kumpara dito kay Bongbong Marcos. Pumunta talaga si Tatay Digong. At actually, dalawang moment po ito, ipi-play ko po sa inyo. Medyo maiiyak ka lang ng konti kasi iba talaga yung pagtanggap ng bansang Japan kay Tatay Digong. 2017 po ito. Panoorin po natin sabay-sabay. Grabe, pinagkakaguluhan talaga siya ng maraming Pilipino. Si Tatay Digong. O narito po, si former President Rodrigo Roa Duterte. Pumunta po yan ng bansang Japan. Ayan po. Tinanggal ko lang yung music dyan kasi may copyright. Tingnan mo, formal na formal dyan. Dumating si Tatay Digong, grabe pinagkakaguluhan. Ayan o. We love Duterte. We love Duterte. Ayan. Nandiyan si Tatay Digong. Grabe. Maiyak ka sa dulo. Sa Japan po yan. May kinargang bata dyan si Tatay Digong eh. Grabe, rockstar. Walang bayad mga yan. Hindi kagaya kay Bangag ngayon, may mga bayad. 400 katao bayad. Grabe. Tatay Digong, Tatay Diggs. Ako pag hindi. Maawa ako. I cannot disappoint my security because not wanted. But I ask them to reconsider because maawa ako sa mga tao. Tingnan mo, may bata siyang binubuhat dyan. Maiyak ka dito sa moment na yan, sa dulo. Tingnan nyo. May nakaabang dyan. Iyak ng OFW dyan. Kanina pa kami to, alas 4 pa. Grabe, tatayo balahibo mo dito. Karga ni Tatay Digong yung bata. Talagang dinudumog si Tatay Digong. Kamusta kuya? Nakita mo si Presidente? Opo, nakita po namin si Tatay Digong. What can you say about the President? I like Duterte. Mahal po namin siya. Whatever happens, 100% support kami. Tatay We love you Digong, so maraming much. salamat sa pagpunta mo dito sa Japan at sa gihatag nimong time sa amua. We are UNMAS Globally United group. Support your administration. We love you. We love our country. Hindi kita nakita pero okay na rin po. Masaya na rin po. Hindi po kami titigil. Pag ko po tititigil, dito lang po kami sa likod mo. Nakasuporta po sa'yo. Mahal na mahal po namin kayo, Tay. Kakayak! Grabe, ganyan po si Tatay Digong, kamahal ng maraming Pilipino. So mga kaparihong taon rin po yan, mga kabisdak, dinalaw rin po si Tatay Digong ni Shinzo Abe, Prime Minister ng Japan, 2017 din, di ba? Kaparihong taon din. O ito. Ayan, sa bahay po talaga yan. Ni Tatay Digong sa Davao. Ayan na po. Pinapasok. Simpleng bahay lang si Tatay Digong. Ito po yung yumaong Prime Minister ng Japan. Ayan.
Simple lang talaga. Grabe. Grabe oh. Ganun kamahal si Duterte ng bansang Japan. Ayan po, yung picture, nandyan si Kuya Bongo. Malayong malayo, no? Itong si BBM. Kay former President Duterte, tingnan mo kung gaano kamahal ng mga Hapon si Digong. Malayo to si BBM po. Si BBM ay pinagsiksikan niya yung kanyang sarili. Diyan sa Japan. Pero hindi nakakuha ng investment diyan. Puro pangako lang, mga pledges. Toyota, ganun din naman yung Toyota. May investment naman din sa atin. Wala eh. Ewan natin kung ano ba talaga ang sadya dyan sa bansang Japan, si BBM. Ang sadya siguro niya ay gusto lang magpakantsaw. Gusto lang dumugi ng rally. Ito. Total, nandito naman tayo. Nagkaroon naman tayo ng comparison between two presidents. Malayo po talaga si Bongbong Marcos kay former President Rodrigo Roa Duterte. Meron kasi nag-post sa social media. Alam nyo po, mga OFW, nakikinabang kayo dito. Binigyan rin po kayo ng OFW Hospital ni Tatay Digong. Pero ito yung hindi natin makakalimutan kay Duterte. Alam po ito ng sambayanang Pilipino na ngayon ay hindi po ipinagpatuloy ng gobyernong Marcos. Alam nyo po ba kung ano? Ito po. Ayan o. 100 million monthly subsidy sa PGH. Maraming nakinabang dyan. Mga Pilipino, mga ordinaryong Pilipino na walang kakayanan magpapagamot sa private hospital. Hindi lang mga pasyente dyan ang nakikinabang, kundi mga doctors, mga nurses, mga staff ng PGH. Mantakin mo yung 100 million monthly po yan ha. Simula nang umupo si Tatay Digong bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Agad niya binigyan ng 100 million subsidy taon-taon ang PGH. Ang purpose para for indigent patients in improvement of hospital services. Ganun katindi si Duterte. Bakit ko naisabi na pag-usapan natin yan? Kasi isa po ito sa mga ligasiya ni Digong na hindi makakalimutan ng sambayanang Pilipino na ngayon ay hindi na po natin tinatamasa under Bangag Admin. Yan po ay post ni John Mark Araso Alitao. Maganda po yung sinabi niya dito. Ito, basahin ko po ito kung ano po ang pakinabang ng 100 million monthly subsidy na yan para sa PGH. Alam yan ng mga doctors, alam yan ng mga nurses. Ang sabi sa post niya, maraming tao ngayon ang nakakalimot sa nangyayari sa Philippine General Hospital o PGH noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong 2017, nangako ang kanyang administrasyon ng 100 milyong buwanang subsidiya para sa PGH. Ang pundong ito ay inilaan upang matulungan ang mahihirap na pasyente, mapabuti ang serbisyo, makabili ng gamot at makapag-upgrade ng mga kagamitang medikal.
Sa una, inakala ng mga ospital ng PGH na ang 100 million ay ibibigay lamang isang bisis kada taon. Ngunit nilinaw ni Pangulong Duterte, hindi, bawat buwan. Isipin mo, buwan-buwan niya ito ibinibigay hanggat sa natapos ang termino niya. Kaya nagulat po ang mga taga-PGH. Dagdag sa kanyang post, hindi nagtagal na ibigay ang unang bahagi ng pundo sa pamunuan ng PGH. Nagdulot ito ng pag-asa sa libu-libong mahihirap na Pilipino na umaasa sa pangunahing pampublikong ospital na ito para sa kanilang pangangailangan pangkalusugan. Hindi lamang ito tungkol sa politika. Para sa maraming pasyente at pamilya, nangangahulugan ito na makakuha sila ng gamot, operasyon at pangangalagang medikal na hindi nila kayang bayaran sa sarili nilang gastos. Suportado man ninyo si Duterte o hindi, ang bahaging ito ng ating kasaysayan ay hindi dapat makalimutan. Anti-Duterte ka man, galit ka man sa mga Duterte, maraming komunista sa UP. Pero hindi po ninyo ito pwedeng kalimutan na si former President Duterte, binigyan po ng pagpapahalaga ang PGH at binigyan po ng pag-asa ang mga mahihirap na pasyente sa PGH na makapagpagamot ng libre, madugtungan ang kanilang buhay pa sa mundong ito. Buwan-buwan ibinigay ni former President Rodrigo Roa Duterte ang 100 million subsidy para sa PGH hanggat sa bumaba sa pwesto. Ngayon, ipinagbatuloy ba ng gobyernong Marcos? Ang sagot, hindi ipinagpatuloy. Ayan o. Puwerba. Ito po ang tunay na may tapang at malasakit. Kaya ganoon na lang kamahal ng maraming Pilipino si Duterte. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas.
ilog mo, may pag-asa.